Magandang araw po kabayan at sa lahat ng sumusuporta sa Balikbayan Stories. Ako nga po pala si Lisa. Isa po akong OFW sa Singapore. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ko. Isang kwentong hindi ko inakalang mangyayari sa buhay ko. Umalis po ako ng Pilipinas na walang kasiguraduhan taong 2018 para makipagsapalaran sa ibang bansa. Tulad ng karamihan sa atin, dala ko ang pangarap na makaahon sa hirap. May asawa ako noon at isang anak. Pero habang nasa abroad ako, nakipaghiwalay ang asawa ko sa akin. Masakit po, sobrang sakit. Nasa ibang bansa ka na mag-isa, tapos yung taong inaasahan mong kakampi mo, siya pa yung mangiiwan sa'yo sa ere. Ilang gabi po akong umiiyak. May mga panahong gusto ko na lang umuwi at sumuko. Iniisip ko bakit. Pero tuwing naisip ko yung anak ko, pinipilit kong bumangon. Laking pasasalamat ko din na napakabait ng amo ko. Isang lola na mag-isa na lang sa bahay. Noong unang mga araw, natakot ako noon. Sabi kasi nila, mahirap daw alagaan ng matatanda. Pero wala akong choice, kaya tinanggap ko ang trabaho. Pero pagkalipas ng ilang linggo, napansin ko na mabait siya. Hindi siya yung tipong amo na galit o mataas ang tingin sa sarili. Tahimik lang siya pero mabait. Tinatrato niya ako ng maayos. Hindi siya sumisigaw. Kapag nagkakamali ako, kinakausap niya lang ako ng mahinahon. Minsan pa nga, siya pa ang nagsusorry kapag feeling niya napagod ako sa buong araw na pagtatrabaho. Unti-unti, naging komportable ako sa kanya. Hindi na lang siya amo sa paningin ko. Parang naging lola ko na rin siya. Tuwing gabi, sabay kaming kumakain. Kinikwento niya ang buhay niya, kung paano siya nawalan ng asawa, kung paano nagkaroon ng sariling pamilya ang mga anak niya, at nagsettle na sa ibang bansa. Nasabi niya minsan sa akin na malungkot din siya dahil hindi niya kasama ang mga anak at mga apo niya. Doon ko na-realize, hindi lang pala ako ang malungkot. Pareho pala kaming may hinahanap na pamilya. Habang tumatagal, lalo kaming naging malapit. Ako ang nag-aalaga sa kanya, pinapaliguan, pinapakain, sinasamahan sa check-up. Pero sa totoo lang, siya rin ang nag-alaga sa akin. Kapag umiiyak ako dahil sa problema ko sa Pilipinas, siya ang nakikinig. Siya ang nagsasabi na maging matatag ako at malalampasan ko din ang lahat. Minsan pa nga, binigyan niya ako ng pera at sinabi niyang ipadala ko sa anak ko sa Pilipinas. Hindi ko napigilang umiyak noon. Lumipas ang ilang taon, araw-araw, pareho pa rin ang routine namin. Hanggang sa dumating yung panahon na humina ang katawan niya. Mas madalas na siyang nasa kama. Mas kailangan na niya ako. Hindi ko siya iniwan kabayan. Kahit mahirap, kahit pagod. Pinilit kong alagaan siya hanggang sa huli. Isang gabi po, tinawag niya ako. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, "Thank you for staying with me. You are not just my helper. You are my family." Hindi ko napigilang umiyak. Ilang araw matapos noon, pumanaw po siya. Parang nawalan ako ng sariling pamilya. Pero hindi pa po doon natapos ang kwento. Pagkatapos ng libing, tinawag ako ng abogado nila. Kinakabahan ako. Akala ko may problema. Pero doon ko nalaman ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Kabayan, isinama niya ako sa kanyang last will. May iniwan siyang pera para sa akin. At hindi lang po basta maliit na halaga. Sapat para makapagsimula ako ng panibagong buhay. Hindi ko po alam kung paano magre-react noon. Parang hindi ko matanggap bakit ako, isang simpleng OFW lang. Pero sabi ng abogado niya, madalas daw niyang sinasabi na ako raw ang nagbigay ng saya sa mga huling taon ng buhay niya. Kabayan, doon ko na-realize na minsan, hindi mo kailangang maging mayaman o perpekto para makatanggap ng biyaya. Minsan, sapat na yung naging totoo ka, naging mabuti ka,
at nagmahal ka ng walang hinihintay na kapalit. Ngayon po, nakauwi na ako ng Pilipinas. Nakapagtayo ako ng maliit na negosyo, kasama ko na ang anak ko. Hindi man naging madali ang lahat, pero masasabi ko na worth it ang lahat ng luha at sakripisyo. Sa mga kapwa ko OFW, hindi lahat ng amo natin ay masama o kaiinisan natin. May mga taong darating sa buhay natin na magiging bahagi ng kwento natin. Minsan pansamantala, pero may iiwan na panghabang buhay. At kung sakaling pagod ka na at nawawalan ng pag-asa, tandaan mo, hindi mo alam kung kailan darating ang biyayang nakalaan para sa'yo. Kaya patuloy ka lang maging mabuti. Dahil balang araw, babalik din lahat ng kabutihan na ibinigay mo. Maraming salamat po kabayan. Lubos na gumagalang, Lisa.